Magandang umaga, narito na ang PTV Balita Ngayon. Patuloy na lumalayo ang severe tropical storm Christine sa Philippine Area of Responsibility. As of 10 a.m., ito ay nasa layong 745 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. Ayon sa forecast ng Pag-asa, pagsapit ng Lunes hanggang Miyerkules, bahagyang liliko ang bagyong Christine at iikot ito sa counterclockwise na direksyon papalapit muli sa western boundary ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, ang looping movement na ito ng bagyong Christine ay nakadepende sa galaw ng isa pang bagyo na nasa labas ng PAR at sa iba pang weather system. Simula ngayong araw hanggang bukas, mapapanatili ng bagyong Christine ang lakas nito at posibleng lumakas pa. Pero pagsapit ng Lunes hanggang Miyerkules, ay posible itong humina sa tropical storm category dahil sa pagpasok ng northeasterly wind flow. Posible naman pumasok bukas ng madaling araw sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Leon na may international name na Kong Ray. Magpapatuloy ang west-northwestward na paggalaw ni Tropical Storm Kong Ray hanggang sa araw ng Lunes. Monday to Tuesday, magiging northwestward yung paggalaw nito. Tuesday onwards, magiging northward naman or pahilagi yung paggalaw patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So mapapanatili ni Kong Ray yung tropical storm category niya throughout the day. Posible itong lumakas bilang isang severe tropical storm category bukas araw na linggo at pagsapit ng Monday onwards, mas lalakas pa ito bilang isang typhoon category. At makikita natin dito sa ating track forecast na posibleng manatiling malayo itong si Tropical Storm Kong Ray sa ating kalupaan or sa Philippine landmass. Pero ngayon pa man yung outer rain bands na nasabing bagyo posible magdulot ng mga pag-ulan in the coming days dito sa extreme northern Luzon, as well as yung southwesterly wind flow na posible nitong hatakin, magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya manatiling umantabay sa mga updates ilalabas ng Pag-asa ukol kay Tropical Storm Kong Ray at pagpasok nga nito ng ating PAR ay mag-issue agad tayo ng 6-hourly tropical cyclone bulletins. At ito naman yung magiging lagay na ating panahon ngayong araw sa area na Occidental Mindoro at Palawan dahil sa epekto ng trough o extension ni Severe Tropical Storm Christine na nasa labas ng ating PAR. Asahan natin ang mataas sa chance na makaulapan at makalat-kalat na thunderstorm. So posible pa rin dyan yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. For Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon or sa rest of Luzon, makakaranas tayo ng maaliwalas sa panahon, mababawasan na yung mga pag-ulan as compared sa mga malalakas na pag-ulan na ating naranasan sa mga nakarang araw. Ngayon pa man makahanda pa rin tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorm. So sa malaking bahagi ng Luzon, since nakapagtala nga tayo ng mga malubhang pagbaha sa mga nakarang araw, kung makakaranas man tayo ng mga pag-ulan, kahit bahina lamang yan, posible pa ito magdulot ng mga flash floods or landslides dahil posibleng saturated na nga yung mga lupa sa ating mga lokalidad. Handa ang Department of Trade and Industry na umalalay sa mga lokal na negosyante na nasalanta ng bagyong Christine. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa iba't ibang ahensya at sa pribadong sektor para masiguro na agarang mabibigyan ng tulong ang mga apektadong negosyo. Hinihikayat ang mga nasalanta na agad dumulog sa pinakamalapit na negosyo center o sa DTI regional offices. Binigyang diin ni DTI Acting Secretary Cristina Roque ang layunin nilang suportahan ang recovery efforts ng mga negosyo, lalo na ang micro, small and medium enterprises o MSMEs. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.